yung mga sinasabi ko, it's more reliable ba? Kasi experience namin lahat, no? So, kaya salamat. Alejandro, he became a billionaire. He has everything like jet planes, motorcycles, building media cars, etc. He became powerful. Yes, Alejandro, pag-usapan natin yan, no, kung saan napupunta itong mga money. I-discuss natin yung mga luho niya at magkano at nasaan na ngayon. Kailangan ko kasi na ipaliwanag sa inyo ng maayos ba para maintindihan nyo. Kasi marami talagang hindi ba makatawag nito, hindi nila marap around yung kanilang isipan. Bakit ganito kayaman si Kibuloy kung yung source of money niya, yung source of galing lang sa mga solicitation, galing lang sa caroling, galing sa pagtitinda. Ang dami namang mga nagtitinda dyan. Ang daming nangangaroling. Ang daming nagsusolicit. Bakit hindi sila naging bilyonaryo? 'Di ba? Yun yung ano natin, yun yung malaking tanong natin kasi hindi natin alam yung frequency, hindi natin alam yung strength ng kaniyang mga money making machine and how his members and workers perform daily, no? Kaya ganun. Kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo ng maayos para maintindihan nyo. Okay, pag-usapan natin yung yung mga luho ni Pacquiao maya-maya lang pagkatapos kong basahin itong mga comments dito. Galicia Enriquez, natanong lang kita na Arlene. Okay. Yan, nabasa ko na. Joe Kalan, gising na mga members ng cult ni Quicks matapos nakasamaan ni Quicks. Yes, talaga. Dapat na talagang magising, no? Kasi pag wala ng mga members, workers, wala ng human resources ni Kibbs, wala na. Bar down na yung kanyang kingdom. Kasi yung mga human resources niya, yun yung nagdadala, nagsusupply o nagsusustain ng kanyang pangangailangan. Kaya importante po talaga na ma-share natin itong mga information na ito para wala nang madagdag at yung mga nandoon magising ba kahit papaano, kahit unti-unti lang, no? Truthfully, dahil gusto ko talaga na masakit itong si Kibuloy. Gusto natin, Brad, na humaba yung buhay ni Pacquiao. Sana wag muna siyang mamatay, wag muna siyang magkasakit, sana healthy siya, sana hahaba pa yung buhay niya para harapin niya itong mga cases niya dito, no? Michelle Edwin, yung mga high-ranking politician na kasama ni Pacquiao, are they believers too? If so, mga uto-uto din yung plain corrupt, just wondering. No, Michelle, hindi po sila mga members. Sila po ay nakikinabang lang kay Pacquiao at ganun din si Pacquiao nakikinabang sa kanila. Naglulutuan lang po sila. Alam po ng mga politicians na to kung anong mga ginagawa ni Pacquiao, no? Yung mga close in na mga politician ni Pacquiao, alam nila kung anong nangyayari, but they're just playing games with each other. So ganun po kasi nga masyadong corrupt yung ating sistema sa Pilipinas, yung mga politicians natin, lalong-lalo na si Pacquiao, kaya ganun. So, hindi po sila mga members. Wala pong mga politicians na members ni Pacquiao. As far as I know, no? Wala. Kahit nga si Digong, best friend niya yan. Hindi yan nagpabaptize, hindi yan nagpa-member. Kasi alam ni Digong kung ano yung best friend niya. Napabaptize ka doon sa Diablo. Jocelyn Mondiar, Arlene, di ba ang Diyos sobra ka magagahom wala imposible sa iyaha pero nga naman nga kailangan pa og mubuhat og illegal para maka-raise og kwarta dili ba di ay mag-provide ang amahan sa legal nga paraan? That's a good question, Jo, Yeah, God owns everything. Tsaka yung mga money, God doesn't need that. We need that, but God doesn't need that. Why do we have to create illegal things or do illegal things para daw sa Panginoon? How is that possible? Tatanggap si God ng money dahil sa ating kasinungalingan, dahil we are doing the white lies or brown lies or yellow lies or red lies.
It doesn't matter, lies pa rin. At yan ang ialay natin kay God. Anong gagawin ni God dyan sa pera? O sige nga, isipin nyo nga, anong gagawin ni God sa pera? Bibili si God ng helicopter? Bibili si God ng eroplano? Bakit? Bababa si God dito para magdadrive ng eroplano, mag-helicopter, o para i-boast yung kanyang ego? No guys, think it through. It's not for God. What you're doing is not for God. You know, it's for someone who pretended to be God. O, yung peking God, para sa kanya yan. O, so, ito guys ha, kailangan kong basahin kasi maraming information, no? O, ito yung mga lifestyle ni Kibuloy. Dito napupunta yung mga pera sa sacrifice natin, mga members, mga workers, ha? In 2007, he bought the Robinson R44 worth of $500,000, no? Ito yung kanyang eroplano, no? Out of service na in 2019. At ito ay nasa KJC hangar. Nasa hangar lang. 500,000 para lang i-boast ang kanyang ego na kunyari mayaman siya at siya ang may-ari ng mundo. Okay. In 2009, no, he bought the Gulfstream G2B worth of $2 million. You guys. At asa na ngayon? It's out of service. 2 months lang out of service. Ito pala yung saan ba dito yung sinakyan namin? Anong model yon? Yung sinakyan namin ng ex-husband ko nung pumunta kami ng LA to Las Vegas. Kung sino yung maka-provide nito, no, ng information. Anong eroplano yon? Yung pinakaunang eroplano ba na binili ni Pacquiao na pinatingnan niya sa ex-husband ko kung worth it ba. Sinabi naman ng ex-husband ko, wag yan, pastor. Kasi luma na yan. At may diferensya na kasi, malalaman pag pilot ka kasi, sa boses pa lang ng eroplano, malalaman mo na kung reliable o hindi. Hindi nakinig si Kibuloy. Binili pa rin. Kasi nga, egoistic . So, ganon ang nangyari. So, in 2014, bumili na naman siya ng Cessna Citation, no? Tapos Sovereign, ang worth nito is $18 million. After 2018, CBP, ito yung ginamit nila sa Hawaii, no? Nung na hold sila sa Hawaii, na kung saan nakuhanan sila ng $380,000 na hold ng government. Ito yung Cessna na eroplano ang gamit nila. So, after 2018, after na-raid sila, binalik nila ito, bininta uli doon sa Cessna, no? At yung bayad sa kanila is $9 million. So, from 18 million na bili nila, binalik nila sa Cessna, bininta uli. Kasi, kung hindi nila ibibinta uli ito ay kukunin ng government. So, buti na lang, naibinta nila, at least may nakuha silang $9 million. O magkano yung loss nila? 9 million. Ito yung mga very smart na move ni Kibbs. Buti nga sa'yo, Kibbs. Asa na yung guidance mo galing sa iyong ama na si Lucifer? Wala. Ngayon, number 4. In 2015 po, bumili siya ng Bell 429 na helicopter worth of $8 million, no? Nasa KJC hangar. May mga issue sa mga parts ngayon. Hindi na sila makabili ng mga parts sa kanilang mga helicopter dahil sa kaso nila. So anong nangyari? Hindi na napapakinabangan. Andoon lang nakatambay. Patimbang nyo na lang yan. Kung ako sa inyo, Pacquiao, patimbang mo na lang yan dyan sa junkyard.
mapakinabangan, tas ibili mo ng pagkain sa mga worker o kaya gamot sa mga may sakit. Dagay mo dyan sa hangin, nangungulikta lang ng dust. Hindi naman mapakinabangan. Oh, ano pa? Oh, in 2018 ha, bumili na naman siya ng Bell 505 na helicopter worth of 1.8 million. Anong nangyari yung insurgency doon sa sa Maguindanao, yung tawag nito, yung mga Abu Sayyaf ba? Ito yung sinakyan ni Digong na pumunta doon. Anong nangyari? Tinamaan, binaril, pang! O, wala na. Hindi na gumagana. Hindi na gumagana. O, nasa kailangan ng repair, hindi sila makakuha ng parts. Kasi yung mga parts nandito sa US eh. O, kaya hindi na gumagana yung kanilang mga aircraft kasi puro mga sira-sira. So, yan po ang nangyari doon, no? Sa Bell 505 helicopter niya na natamaan ng bala. Buti na lang hindi sila na crash. Nasa Manila ngayon, kailangan ng repair. So for the last 15 years ng KOJC has spent over 25 million dollars sa kanilang aviation, sa kanilang paliparan. Dahil sa Peking God na to. O ito ba ang God? Kailangan ng helicopter? Kailangan ng mga eroplano? Bakit niya ginagawa ito? To boast his ego. Ganyan ka-materialistic. Gamit ang mga sacrifice ng mga tao para lang sa kanyang mga loho. So ano pa? Yung mga sasakyan, hindi ko na ma-mention, no? Yung mga yung mga sasakyan niya ng mga sports car na isang sasakyan lang is worth $400,000. Ilang beses lang niya ginagamit yan. Samantala yung mga worker nagpapakamatay sa daan, nare-rape, nasasagasaan, walang pakialam, sinasalvage, tatabunan lang ng newspaper. Walang burial yung mga workers na namamatay. Ganyan siya. Walang value sa kanya yung buhay. Ang valuable kay Kibuloy yung pera. Kung paano niya makinabangan yung tao to produce money. Yun nga sinasabi niya sa amin eh. We have to produce something out of nothing because we are miracle worker. Kaya kahit saan kami ipapadala, we are the light of the world. We bring blessings daw sa mga barangays, sa mga subdivisions na pinupuntahan namin. Pero baliktad. Do you think we are blessings? We gather the blessings from the people para dalhin sa Kanya. Hindi kami ang nagdadala kasi kami ang naghihingi. Paano ba kami nagdadala ng mga blessing kung kami ang kumukuha? Sige nga. Kami yung gumagawa ng pagsisinungaling para makapagdala ng blessings. Paano kami ang nagdala ng blessings? Paano kami nagliliwanag? 'Di ba? Isipin niyo nga mga worker. Sige nga. 'Di ba? So since nakuha itong since na sanction to si Kibuloy, nawalan sila ng opportunity na magamit yung kanilang mga aircraft kasi hindi na ma-overhaul. Nandito kasi yung yung maintenance, yung mga parts. Wala. Kaya itong fake na Panginoon ninyo diyan sa Davao. Isipin niyo, mga members, mga workers, sino ngayon ang ginagamit? Ganyan tayo minamanipulate ni kids. Okay, Galicia Enriquez, the meaning of wisdom in Kibuloy is to teach you how to lie. Yes, exactly. Salamat at natumbok mo yan. Brad, yes. Kasi pag hindi ka po sinungaling at worker ka, wala kang wisdom. Kaya nga, merong isang Ukrainian ba na naging pastoral ni Kibbs, no? Nandito na rin.
Laging nakaubo yan. Hindi yan pinapalabas mag-isa. Kasi hindi marunong magsinungaling. Lahat sinasabi. Yung totoo. Nabubuking, kaya hindi siya pinapalabas. Kasi pagka hindi ka marunong magsinungaling kay Kibuloy, para kay Kibuloy, wala kang wisdom. Sige nga, i-confirm nyo nga sa akin kayong mga workers, mga kasamahan kong workers na nandito. Am I making this up? Diba? Kailangan tayong magsinungaling lahat. Sino ba? Meron bang isa sa atin na hindi marunong magsinungaling nung nakipakyo tayo? Meron ba? Wala, diba? Kasi mga bubo, yung mga hindi marunong magsinungaling. Kaya si Pacquiao, yung kasi mo nanglilingan sa kanya, kung sa Bisaya pa, pang alimugmog ra. My God. Diba? Okay. Now, crucifier, grabe ang luho, samantalang ang mga members gumuho ang pag-asa. Tama, crucifier, no? Grabe, nakakasuka. Kaya guys, please share my video as much as you can. Kasi kailangan nating maabot yung mga tao, no? Itong mga information na ito. Kasi hindi nila alam eh. Sa susunod, no, i-digest ko ulit to sa inyo. Itong mga pinag-usapan natin. Kasi ano lang to eh, limited tayo sa oras eh. Scratch of the iceberg lang ito. Itong mga to. Jocelyn Mondihar ang tinuod nga panalangin. Kanang ikaw yun mismo ang maningkamot, dili kay gikan sa mga goals sa mga FTW o mga members, di ba? Grabe ka bright yun, no? Kinsay dili mo dato pati mga minors and seniors na ay goals. Tama gyud. Pati mga seniors na pa sila yung mga goals nila, may mga goals na sila, tinatanggal, kinukuha pa yung kanilang mga kakarampot na mga benefits. No, walang puso talaga to si Pacquiao, grabe. Nakakalula. Arthur Aure, more power. God bless. Thank you, Arthur. Connie B, nasanay si Pacquiao na nakakapag-produce ng pera ang kanyang mga workers from literally zero. Yes, yan po ang training sa amin. You know, we have to produce something out of nothing. Kaya tawag po sa amin ng mga miracle worker. Kasi miracle nga naman, ipapadala ka sa isang lugar, pamasahe lang yung dala mo. Tapos pag uwi mo, meron ka ng 6,000 pesos nung araw. Nung dito sa US, kasi naranasan ko rin mag-solicit dito, no? Pinakamababa namin kuha dito, $600 a day. Ganon yun. Imagine, bawat isang worker, mag-produce ka lang ng $500 a day. Ilan yung pinadalang workers dito at that time? Merong 100. Imagine, 500 divided by 100. Magkano na yan? Sige nga. Diba? Thousands of dollars. Ganon si Pacquiao. Puro money. Loaded, true. True, kailangan sinungaling kami. Yes. Salamat. Oo, wala talang isa sa atin, no, na hindi marunong magsinungaling. Mondihar, kulbaan ka, Arlene, kay si pastor na di ay ang Diyos, pinalitan na daw si Jesus Christ, ingon ang mga workers diri og mga members. No? Pinalitan niya, dumating na daw si Jesus Christ, tumatagal na. Kaya nga siya na daw yung nagsusulat ng ng mga pangalan sa Book of Life. Sabi nga niya sa mga workers, ito na naman yung pakulo niya. Ito daw mga workers na nanatili sa kanya hanggang ngayon, throughout the tribulation, nakasulat na ang kanilang mga pangalan sa Book of Life. They are go through heaven. Diretso na. Lusot. Ganon. Kasi nakasulat na. Pero guys, pag lumabas ka, erase. May eraser pala yung Panginoon, no? Ano kayang klaseng eraser yung gamit niya? Hello! Para naman tayong mga bata. You guys, ginagawa kayong bata, hindi niyo pa na-realize. No? Kawawa kayong mga worker. Kaya isipin ba? No, salamat, no, mga workers na mga kasamahan ko dati na unti-unti nang nabubuksan yung mga isipan ninyo. You know, alam nyo ito si Jocelyn Mondihar.
Number one persecutor ko to eh. Nung bago akong nagsalita, bago akong nagmama. At saka hindi lang siya, marami sila. Ang daming nagbabash sa akin. Pero ngayon, pailan-ilan na lang, no? Yung mga nagbabash sa akin. Pag may nagbash sa akin, no, actually, nagbibigay sa akin ng ng fuel ba? Kasi alam ko, nakikinig sila sa akin. Kasi kung hindi sila nakikinig, hindi nila ako mabash kasi hindi nila alam kung ano yung mga sinasabi ko. The fact na nakinig sila sa akin, ako ay naniniwala na somehow God will produce, the seeds na lumalabas sa aking mga bibig na alam naman nila mismo na yung mga sinasabi ko ay hindi gawa-gawa. Totoo kasi experience nila is a general knowledge. Ito ay mag-create ng something sa kanilang mga brain at sila ay mabuksan ang kanilang mga isipan. Kaya nagpapasalamat ako kung may mga bashers ako. Kasi yun ang ko, yun yung intention ko, yun yung hope ko. Kaya marami na ang mga kasamahan ko, mga workers dati na makapag-bash sa akin. Kung pwede lang nila akong katayin, matagal nila akong kinatay noon pa. No. Pero ngayon natutuwa ako kasi nabubuksan na yung kanilang mga isipan. Sana lang na during the process ba, mag-successful yung process nila. Kasi yung realization, yung acceptance, kailangan natin yan to go through, no? Tapos yung elimination process. Eliminate natin yung mga garbage, yung mga poison na nilagay ni Pacquiao sa isipan natin para yung moving forward sa mga buhay natin maaliwalas and we can think better. At meron na tayong prioritization ba? Ma-prioritize na natin yung mga buhay natin, kung ano yung importante sa mga buhay natin, ma-identify na natin after the elimination process. At makafocus na tayo kung saan natin ilalagay yung ating mga energy in a right, direction. Sana yung mga kasamahan kong workers, time will come na magkikita-kita tayo ulit at mapag-usapan natin tong mga ganito in a personal settings ba, no? And we will praise the real God kasi hindi tayo pinabayaan, no? Nabudol man tayo noon pero hindi tayo nanatiling budol. Di ba? So Jocelyn Mundihar, gihimo tag kindergarten. Mao gyud, grabe gyud ang pagka-kindergarten, nalimang ka. Imagine, lahat kayong mga worker na nanatili sa akin, nakasulat na ang inyong mga pangalan sa Book of Life. Diretso na kayong lahat sa langit kasama ko, sabi ni Pacquiao. Pero pag lumabas kayo, i-delete ko kayo. Ay, Diyos ko. Nakakatawa, di ba? You guys. Para talagang ginagawang kindergarten na lang yung mga worker kasi nagpapauto sila, kaya ganun. Blue Heart CH, mahirap matinag lalo na kapag totoo ang mga sinasabi. Tama, Blue Heart. Yes, I understand that. But please take, some precaution ba? I-assess natin yung risk. Lalo na pag nasa Pilipinas tayo, no? We have to consider the risk kasi serious yung mga risk dyan sa Pilipinas. Nababayaran yung mga tao. May mga tao din na handang pumatay basta may perang katumbas. No? So, careful din tayo, no, sa mga vloggers na mga sympathizer ko, na mga kasama ko dito, no. Careful tayo. Sana mag-success yung career na pinili ninyo at lalawag pa yung ating yung inyong mga buhay diyan, and God will really give you the wisdom ba, no, and knowledge na ma-share yung tamang information. So salamat sa inyong lahat.